Yo, what's up mga kamaster? Ako naman po ito si Bert Portea and welcome na naman sa ating channel kung saan ay nag-uusap-usap tayo ng mga hiwaga dito sa ating mundong ginagalawan. In today's episode ay pag-uusapan natin kung sino ba si Sator. Okay? So itong pangalan na to, itong salitang ito ay lagi kong naririnig sa mga antingero, no? Sino ba si Sator? At ito ay lagi itong nababanggit ng mga nag-aagimat, ng mga antingero, sa tuwing sila ay nanggagamot, sa tuwing sila ay nagbibigay ng gabay, at sa tuwing sila ay nagbubuhay ng mga bertud ano ba kahalaga si Satur at ano ba ang papel nito sa mga antingero at napakahiwaga nito para sa kanila, no? So, samahan nyo ako at atin itong tatalakayan. So mga kamaster, no, kung hindi mo pa alam ang kasaysayan nitong is atin itong pakinggan, atin itong i-review. Tara, let's go! Magandang araw sa inyong lahat. Welcome to Makisawsaw. Tatalakayin natin ngayon ang kwento tungkol sa pangalang Sator. Ayon sa mga kwento, ang pangalang Sator ay isang malaking tao na ang dibdib nito ay may 1 metro at kalahati na sukat. Kung ikukumpara natin siya, para siyang siho. At ayon din sa kwento, si Sator ay isang anghel noon. Isa siyang matapat na anghel ng Diyos. Subalit, noong nag-aalsa si Lucifer laban sa Panginoong Diyos, sumama ang ibang anghel at isa na dito si Sator. Kaya si Sator ang naging isa sa mga general ni Lucifer laban sa Panginoong Diyos. Ngunit kahit isa na siyang general ni Lucifer, ay patuloy pa rin siyang pumupunta sa kaharian ng Panginoong Diyos. Hindi dahil matapat siya, kundi isang espiya. Kung saan at ano ang plano ng Diyos, ay kanya namang iuulat kay Lucifer. Inuulat niya ang tungkol sa paparating na digmaan, kung papaano sila papaalisin o patatalsikin sa kaharian ng Diyos. At kung bago lang kayo sa channel ko, please like, subscribe, and hit the notification bell. Nang dumating na ang digmaan, ay agad silang nakipaglaban. At ang nakaharap niya ay isa ding general ng Diyos, na si San Miguel Arcangel. Sa kasamaang palad, natalo sila sa panig ng Diyos. Sila'y nalaglag na alis sa kaharian ng Diyos, kasama na si Lucifer. At si Lucifer ay naging Satan or Satanas. At ang pangalang Sator naman ay tinawag ng ibang tao para sa pakikipagdigma. Ayon sa kanila, pangdagdag daw ng lakas. At nabuo ang 5 salita. At ang nabuong salita ay may kanya-kanyang kahulugan. Katulad ng Sator, from serere to sow, sower, planter, founder, progenitor, usually divine or originator. Ang aripo na naman, unknown, likely a proper name, either invented or perhaps of Egyptian origin. Ang tinit naman, from tenere to hold, holds, keeps, comprehends, possess, masters, preserves. Ang opera naman, noun, work, care, aid, service, effort, or trouble, from oppose, works, deeds. Ang rutas naman, rutas
accusative plural of rota wheels, na kung saan kung babasahin mo pataas, pababa, pahalang, mababasa mo ang sator. At dito nagtatapos ang ating kwento. Yun pala mga master, no? Ang kasaysayan ng apat na mahalagang salita. Nagtatapos Apat na mahalagang salita sa pag-agimat. Ang sator, arepo, tenet, opera, rotas. Yung pala ibig sabihin ng mga yun. So, hindi siya Latin. May mga ano pa nga siya, salitang Egyptian. At ang pinaka-weird pa nga dito is pag sinulat mo siya ng pahalang, tulad ng nakikita nyo ngayon sa video na to, ng pahalang, pababa at pahalang, ay mababasa nyo pa rin yung apat na mahalagang salita sa pag-aanting. Sator, arepo, tenet, opera, rotas. Okay, so alam na natin, yung unang-unang salita dito ay Satur. So ito pala ay isang pangalan ng anghel na nakasama ni Lucifer nung sila ay nagkaroon ng digmaan sa taas. At syempre, itong anghel na to ay napakalakas. Napakalakas pala nito, no? Kasi lakas pala to ni Hulk. Kung tutuusin, napakalaki ng katawan. At ito ay may kakayanan pa rin, mga kamaster, no? Hindi tulad ni Satanas na siya ay nasa impyerno na. Si Satur ay nakakaakyat pa rin sa kalangitan. Pero hindi para manatili doon, kundi para siya ay magsiyasat. Kasi ito ay may nangyayaring gera sa pagitan ng mga anghel at mga anghel sa kayo mga nagrebelde mga anghel. So mga kamaster, no, saan nga ba galing ang kwentong ito? Satur, na Lucifer, yung mga gera sa taas. Well, ito ay mababasa sa Book of Enoch. Ang Book of Enoch, mga kamaster, ay isang ito yung sinasabi ng pinakaunang parte ng libro sa Biblia. Alam naman natin na ang kauna-unahang libro sa Biblia ay ang Genesis, ang beginning. So ito yung kwento ng pagsasagawa ng tao ila Eva at Adan. So yung Garden of Eden, yan ang kauna-unahang kwento na mababasa sa Biblia. Pero ayon sa mga scholar, ay hindi pa pala ang Genesis kauna-unahang chapter ng libro sa Biblia, kundi ang Book of Enoch. So maraming kwento pa, mahaba pa ang Book of Enoch. At siguro pagkikwentuhan lang natin sa mga susunod pang mga topic. So by the way, ako si Bert Portea. Maraming salamat at lang ang aking topic video and bye-bye!